Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po muli ito dito sa ating podcast sa bagong channel natin, yung Life with Dante M. Ngayon, usapan po natin ang tungkol sa buhay mahirap at buhay mayaman. Kasi lagi natin pong naririnig ang reklamo ng mga tao. Bakit daw ang hirap ng buhay dito sa Pilipinas? Napakasimple po yung sagot. Ako dati, hindi ko man po alam. Di ko rin na alam dati. Kaya mahirap yung buhay namin. Until na-discover ko, simple lang naman pala ang solusyon kung paano umangat sa buhay. Para umangat pala yung buhay mo, dapat yung mindset mo, na dating poor mindset po, palitan mo ng rich mindset. So yun ang ating pag-usapan mga kababayan. Ano ba yung mindset ng mga angat sa buhay po? Ayun ang dapat nating sinusundan. Hindi yung mindset ng mahirap po. Mahirap ka kasi mahirap kang mag-isip. Ang hirap mo din pakisamahan. Hirap mong ispilingin sa ugali mo pa lang. At yung pag-iisip mo, pang mahirap kasi yung kaisipan mo. So i-share ko po sa inyo ang mindset ng mayaman para umangat sa buhay. Hindi yung reklamo ng reklamo. Pag ikaw ay reklamo ng reklamo sa iyong kalagayan, dati sa poor mindset, dapat hanap ka ng paraan kung paano umangat sa buhay. At ito, ibibigay ko sa inyo po ang mga pamamaraan. Mga simple kwan lang po naman pala. Simple steps. Nagsisimula yon sa iyong sarili, siyempre, sa iyong paniwala. Sabi nga natin mga kababayan many times sa mga previous videos natin mga kababayan, you become what you believe. Kung ano yung pinaniwalaan mo, yon ang mangyayari sa iyo. Pag naniwala kang yayaman ka, yayaman ka. Pag hindi ka naniwala na yayaman ka, mahirap ka. Ganun lang yun. Tingnan ninyo yung sa paligid ninyo mga kababayan, kapitbahay ninyo. Bakit umangat? Tanungin ninyo. Huwag ninyong kainggitan. Itanong ninyo kung bakit umangat sa buhay. Sasabihin sa inyo. Kasi yan, nangarap ako na umangat sa buhay. Naniwala ako na kaya kong umangat sa buhay. Yun, mindset po eh. Pero kung sumurrender ka agad po, mga kababayan, sa iyong kalagayan, at ayaw mong isip ng paraan, at reklamo ka ng reklamo, biniblame mo palagi yung gobyerno, wala kang mararating sigurado. Palitan mo kaibigan ang mindset na ganyan, poor mindset with rich mindset. So i-contrast natin mga kababayan, ano ba yung rich mindset as opposed sa poor mindset? Una, sa ugali sa kwarta, sa pera. Yung attitude towards money ng rich mindset po, ang tingin niya sa pera is a tool for opportunities in growth. Hindi yung pag nakakuha ka na nagkapera ka, shopping agad. O diba? Layaw sa buhay ang naisip, poor mindset po yon. Ang rich mindset po, nag-invest ka sa learning. Open kang matuto. Ako po kung kailan ako nag-retire, research ako ng research kung paano umangat sa buhay. Ayun, nangyari din. Salamat kay Lord. So dapat titingin-tingin ka sa mga opportunities in growth. You have to invest in learning, assets, and experiences. Magtanong-tanong ka doon sa mga marurunong. Huwag assuming na magaling ka. Yun ang natutunan ko po. Kahit matanda na tayo, nag-retire na tayo, hindi pa man ako katandaan po. 58 pa lang ako, pero nag-retire ako at age 50. Nag-attend ng mga seminars kung paano mamuhunan, paano maging entrepreneur kasi marami po akong pinasok na investments. Laging lugi. Huwag madadala, dapat ganun. At dapat yung mindset mo, pag nadapa ka, bangon agad, walang drama. Ang madrama sa buhay po, ang kwampo yun, poor mindset. Buti kung artista ka, di yayaman ka sa drama. Pero kung hindi ka man artista, huwag madrama ang buhay. Tama pa? O ngayon, ang poor mindset, ano siya? Pagdating sa pera, ano yung attitude niya? Ang view niya po sa pera, sa poor mindset, it is a limited resource.
Ang focus niya, laging doon sa scarcity, doon sa wala. And what is lacking? Lagi na lang walang pera. Yun ang lagi niyang reklamo. Gumawa ka ng pera. At kung hindi ka marunong gumawa, paturo ka sa taong marunong gumawa ng pera. Hindi yung peke I mean, yung how to create wealth. Yan ang ibig sabihin nun. Alam ba ninyo, nang matutunan ko siya, dahil sa mga seminars na inattendan ko, gumaan yung buhay namin. Di ba? Di ninyo nahalata. Gaya ito, create ko mga kababayan na ating channel, Life with Dan TM, para i-share ko sa inyo yung kunting nalalaman natin at kunting success na ating tinamasa mga kababayan. Ayoko naman na ako lang. Di ba? Maganda ba yon? Pero hindi naman sa tayo ay gumawa nitong video para magyabang sa inyo. Walang ganun po tayong intensyon. Yon ang ating lilinawin po. Baka kasi mayabangan kayo. Yung iba, nayayabangan talaga sa akin. Wala man pa akong galing ganun po. Tingin lang nila yon, pero sa katotohanan, walang yabang po tayo sa katawan. So that's number 1, mga kababayan. Yung attitude ng rich mindset towards money, yon yung diniscuss natin. Pangalawa, yung paano mo i-handle yung failure, yung response sa failure ng isang tao na may mayamang mindset, rich mindset po. Yung mga may rich mindset mga kababayan, ini-embrace nila yung failure. Ako, ang dami kong failure sa buhay. Yung trato ko sa kanya, learnings ko, dapat ganon. It should be a learning opportunity para sa atin. You have to understand na yung mga setbacks po, parte siya ng ating journey toward success. Huwag kang masasaktan. Huwag ma-discourage sa mga setbacks na nangyayari po sa ating buhay. Dapat tingnan mo siya bilang parte siya ng ating journey para sa pag-achieve ng ating mga pangarap sa buhay. Di ba? Yung poor mindset, in contrast mga kababayan, negative agad yung tingin niya sa mga setbacks. Give up agad. Huwag ganun po, mga kababayan ko. Sabi nga, abang nasusugatan, dapat ang mindset mo, abang nasusugatan, lalong tumatapang. Di ba pa? Ganon, itanong ninyo sa mga successful people, ang daming failures nila sa buhay. Pero ginawa nilang parang laro lang yun. Hindi sila nadala, mga kababayan. Gumawa sila ng paraan kung paano mag-succeed. Ganon dapat. Mindset siya ng mayaman. Rich mindset po. Pangatlo po, sa goals and aspirations natin. Ano yung pagkakaiba ng may rich mindset sa poor mindset? Yung may rich mindset po, ambisyoso siya at may goal siyang gustong ma-achieve. Saka, aktibo siya na ginagawa, tinatrabaho niya kung paano niya yun ma-achieve, kung ano yung ambisyon niya sa buhay. Naniniwala po siya sa power ng vision and innovation. Pag hindi umobra po yung mga plano, baguhin natin yung strategy. Pero just the same, yung objective mo dapat papunta doon sa gusto mong ma-achieve. Ano man yon para umangat yung buhay mo. Dapat ganun po tayo. That is a rich mindset. What about yung poor mindset? Na baka ganun ang ginagawa ninyo. At karamihan ganun ang attitude. Kaya hindi magtagumpay sa buhay. Yung mababa yung expectation. Or wala siyang goal. Basta buruhay. Sabi nga ng isang announcer namin noon, basta buruhay, basta't buhayan niya, okay na yun. Kontento na siya, mga kababayan, sa simpleng pamumuhay. Yan problema kung walang income, naghirap sa buhay. Di ba? Kasi pabaya. Poor mindset po, pag ganyan. Pabaya ka sa buhay mo, wala kang magkikita mo niya na pag-iwanan ka na. Kita mo sa neighborhood mo, sa barangay mo, lahat na umangat, ikaw, ganun ka pa rin. Walang narating. Di ba nakakaawa yon? Magsiself-pity ka na ngayon kasi wala kang narating. Ang tanong, kanino kasalanan? Di ba?
Sabi nga, wala bang ibang sisisihin kung failure ka sa buhay, kundi sarili mo lang. Buntot mo, hila mo. Sabi ng mga matatanda. O ngayon, pang-apat, sa learning and growth. Ang rich mindset mga kababayan, nag-invest siya ng panahon para sa kanyang self-improvement. Sa edukasyon po, hindi man kailangan na bumalik ka sa eskwelahan. Pero ako noon, bumalik para madagdagan yung ating kaalaman. But this time, sa mga seminars, lectures and seminars, maganda makinig po. Kasi ang daming bago. Huwag tayong mapag-iwanan sa technology lang po. Ang daming bago. Pag hindi ka natuto sa buhay, sabihin ko sa inyo, kawawa ka. Di ba? Sa cellphone pa lang, lahat na. Lahat ng uri ng napakagagandang cellphones, nandyan na po. Dapat marunong ka mag-upgrade. Pag hindi, mapag-iwanan ka, pati sa technology, na pwede mong gamitin para mapaangat ang buhay mo. Di ba? Sa business interaction, you need people na mga kausap tulad natin. Tingnan ninyo, online tayo. Tapos nakapagtinda-tinda. Di wow. Ganun lang po. Ngayon, ang poor mindset people with poor mindset, ang tingin niya, siya na ang pinakamarunong. Ayaw magpaturo, masyadong ma-pride. Ang dami kong kakilalang ganyan, lalo yung mga kaedad ko. As a result po, naging stagnant siya. Kasi maalam na siya ayaw magpaturo. Ako naman po, gustong-gusto kong tinuturuan ako, kahit ng mga bata pa sa akin. Wala pong monopoly of knowledge, mga kababayan. Ngayon lagi nating sinasabi, pantas ka man at bilang paham, mayroon ka ring hindi alam. Dapat bukas ka sa new learnings. Kung gusto mong umasenso sa buhay. Ganon. O ngayon, pagdating naman po sa time management, ano yung rich mindset? Ang rich mindset po, ang turing sa time is an asset. Tama yung kasabihan po na time is gold. Ang oras po talaga, paggamit wisely ng oras, yun ang nagpapayaman sa tao. Tingnan ninyo, na-realize po ninyo mga kababayan, 24 oras ang isang araw. Pero bakit may mayaman, may mahirap? Depende sa gamit mo kasi ng oras mo. Ang poor mindset, sinasayang yung oras. Nandun sa chismisan, nandun sa sugal, nandun sa piestahan. Yung mga walang kakwenta-kwenta po, pagsayang ng oras. Yung mayaman, nagtitinda-tinda. Lahat iniisip kung paano dumami pa yung pera niya. Di ba? Sa loob ng 24 oras, ganun ang ginagawa niya. Habang natutulog na yung may poor mindset, yung may rich mindset, kumakayod pa. Di ba? Kaya paglipas ng panahon, kasi tama yung gamit ng may rich mindset sa kanyang oras, umangat sa buhay. Habang yung may poor mindset, nalubog sa utang. Kasi wala ka mang kita, hindi ka man gumagalaw, pero kumukonsumo ka. Hindi man pwedeng di kumain. Nagets ninyo mga kababayan? So sinasayang niya, madaling sabi, yung poor mindset, sinasayang niya yung kanyang oras sa mga unproductive activities. Tama pa? Sa mga distractions, sa mga drama sa buhay, puro reklamo. Yung may rich mindset, sige lang ang trabaho niya. Wala siyang sinasayang na oras. Ngayon, pampito sa personal responsibility. Ang may rich mindset po, takes full responsibility sa kanyang mga sirkumstansya sa buhay and outcome sa mga ginagawa niya. Yung may poor mindset, sige ang sisi sa iba. Sisi dito, sisi doon, sisi sa magulang, sisi sa kapatid, sisi sa barkada. Ang hindi lang niya sinisisi, sarili niya. Hindi niya nakikita yung kamalian niya. So, biniblame niya yung mga external factors sa kanyang kinasaddakan na sitwasyon. Poor mindset po siya. Iwasan ninyo yung ganyan. O ngayon, lastly, pangwalo, yung kanyang pananaw sa yaman. Perspective on of wealth or perspective on wealth. Ang rich mindset mga kababayan, ang view niya sa wealth, he has that view of wealth as a means to create positive change and impact. Yan makikita ninyo, yung may rich mindset,
madalas tumutulong siya. Sinishare niya kung ano yung mayroon siya. Nag-invest siya sa community. Nagiging siya, pilantropo. Kaya tuloy-tuloy din ang blessing sa kanya. Kasi ganun yung mindset niya. 'Di ba may kasabihan tayo, it is better to give than to receive. Kasi yung nagbibigay po talagang binibless yun. Pag ikaw ay laging binibigyan, ang ibig sabihin yon, mababa ang kalagayan mo sa buhay kaya binibigyan ka na lang. Di ba? O ngayon, yung poor mindset po, may poor mindset. Ang perspective niya on wealth. Pag nakakita siya ng umangat sa buhay, masenso ang buhay, nainggit siya. Kaya kung kayo po ay mainggitin sa mga umangat sa buhay, poor mindset. Pero kung marunong ka na mag-appreciate ng mga kakilala mo na umangat sa buhay, natutuwa ka na, ang ibig sabihin niyan, may rich mindset ka. At malamang sa malamang, susunod ka ng yayaman. Kasi marunong kang mag-appreciate sa mga umaangat sa buhay. O guilty or not guilty? O ang tanong ko sa inyo mga kababayan, ano kayo? Saan kayo rito? Yung tao na may poor mindset or rich mindset? At mamili kayo kung saan kayo lulugar. Kung alin yung inyong i-embrace. That is your choice. Kasi sabi nga natin, you become what you believe. Tama pa? Ayan mga kababayan yung ating video ngayon sa Live with Dante M. Gusto kong i-share sa inyo yung ating mga experiences. Kayo pwede din na mag-share. Mag-message na lang po kayo sa akin sa aking Facebook account Dante Maravillas or sa Dante Maravillas Vlog para mapag-usapan natin at mai-share natin sa iba ang mapulutan ng aral po. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, bagong channel natin, click subscribe po and hit the notification bell para updated kayo po at matik may upload tayo, ma-notify po kayo. Ayos? Bye-bye po mga kababayan.